Sir, may bisita po kayo. Halos patakbong lumapit si Tonya kay Walter, na kasalukuyang nasa swimming pool, at kasama ang isang babae na nakilala niya sa isang bar, nang minsan ay magawi siya roon. Sino? He asked. Hinalikan ng babae ang kanyang leeg. Stop it, Janine. May kausap ako. Suwi niya sa babae na agad umismid. Sino Tonya at bakit ganyan ang itsura mo, na para kang kinakabahan? Nilagpasan ni Walter ng tingin ang kasambahay, at nakita si Charmaine na naglalakad palapit sa kanila. Can we talk, Walter? Walter was stunned for a minute. He didn't expect this. Kanina pa siya wala sa sarili, nang tawagan siya ni Charmaine. Nakita niya na tumingin si Charmaine kay Janine, na nakapulupot ang kamay sa kanyang katawan. I told you, I'm busy today. Maybe next time. Or call my secretary for appointment, he said. Lumangoy siya palapit sa edge ng pool at umahan. Let's go, Janine. Dun tayo sa kwarto ko. Kinuha niya ang towel at nagpunas ng katawan. Muli niyang tiningnan si Charmaine, na nakatingin kay Janine. Sandali lang naman, Walter. Then I'll leave you alone, she said. He saw her pinching her fingers. Lumapit si Janine sa kanya, at nakatitig lamang sa kanila si Charmaine, at naghihintay ng sagot. Janine, wait for me upstairs. Tonya, ituro mo sa kanya kung saan. Sinundan pa ni Charmaine ng tingin ang kanyang bisita. Who is she? Agad na tanong ni Charmaine nang makaalis na si Janine. Yan ang gusto mong pag-usapan natin. Umiling si Charmaine ng mabilis. You can sit down, Walter said. Sumunod naman siya at naupo sa silyang naroon. Why didn't you tell me that me and Mia are the same person? She asked. Nagulat si Walter nang bahagya sa tanong ni Charmaine, ngunit expected na niya ito. Dahil nabanggit ni Jessa sa kanya ang naganap na pagtatagpo sa kanilang pagitan, at maaaring raw bumalik si Charmaine sa Santa Fe, upang alamin ang katotohanan. Walter sat down in front of her. Dahil pag sinabi ko sa iyo, marami ng kasunod na katanungan, na hindi ko na masasagot. Bakit hindi? Bakit ka biglang umalis, Charmaine? Umalis ka nang walang paalam. Maayos naman tayo ng araw na yun, di ba? Please, ako muna ang sagutin mo, Walter. Walter laughed with sarcasm. Umalis ka nang walang paalam, tapos bigla kang babalik, at gusto mong sagutin ko ang lahat ng iyong katanungan. Yes, because I deserve the truth. I also deserve an explanation, Charmaine. Anong nagawa ko? Anong pagkukulang ko para paulit-ulit mo akong saktan ng ganito? Umalis ka na, di ba? Bakit bumalik ka pa? Bakit hindi ka nalang nawala ng tuluyan? Tumayo siya at hinagis ang tuwalya sa lamesa. I'm trying to move on here. Kung bumalik ka para iwan lang akong muli, please lang umalis ka na. Kung ano man ang nalaman mo, hanggang doon na lang yun. Wala ka nang malalaman pa mula sa akin. You can leave now. He was about to walk inside, when she held his right arm. Mahal mo na ba siya? Siya ba ang bago mong pakakasalan? For Pete's sake. Plano ko lang kalimutan ka, kaya ko ito gagawin. Na sa tagal mong nawala ay ngayon ko lang ito naisipan. Maybe, and it's none of your business. Tuluyan na siyang umalis sa harap ni Charmaine. Bubuksan na sana niya ang kanyang silid, nang maalala na narito pa pala si Janine. Pinuntahan niya ito sa guest room. Nakahubad na ito, at nagkatikip na lamang ng kumot. Magbihis ka na at ipapahatid na kita. What? I thought dito natin itutuloy. Nawala na ako sa mood. Kaya kung ibalik ang mood mo. Tumayo si Janine at lumuhad sa kanyang harapan. She is about to take off his shorts, but he stopped her. No, I said magbihis ka na at ipapahatid na kita. Mabilis niyang iniwan ang babae, at siya'y pumunta na sa kanyang silid. He went to the bathroom, and turned the shower on. He just stood there, and let the water flow down on his body. Ano pa bang ginagawa niya rito? Guguluhin niya lang muli ang isip ko. Hindi umalis si Charmaine sa mansion ni Walter. Hinanap niya si Manang Essing, at muling nagtanong ng mga nalalaman nito. Ayaw niyang umuwi ng magulo pa rin ang isip. Dating kasambahay sa inyong mansion ang ina ni Walter. Pinalayas siya ni Don Thomas, dahil nalaman niya na may relasyon na kayo ni Walter, kaya naging tagapagluto siya ni Judge Carpio. Panimula ni Manang Essing. Paano po naging mayaman si Walter?
Simula ng paghiwalayin kayo ng iyong ama, ay nagsimula ng malasin ang buhay ni Walter. Namatay ang kanyang ina dahil sa atake sa puso, humina ang demand sa mga farmers, kaya halos wala na siyang kinikita. Ni hindi niya mapalibing man lang si Tess. Kaya humingi na siya ng tulong sa kanyang ama sa kondisyon na kailangan niyang pumunta sa Amerika, at ipakikilala siya bilang isang anak. Nang mabankrupt ang daddy mo, ay kinuha ako ni Walter upang dito na manirahan. Dahil kung hindi mo natatanungin, ako ang naging tulay niyo upang magkita ng palihim. Sa tuwing magkikita kayo ng palihim ni Walter ay lagi akong nakaabang sa gate. Para hindi kayo mahuli ng iyong ama. Saksi ako kung gaano niyo kamahal ang isa't isa. Charmy hugged Manang Essing. Salamat sa lahat, Manang. Gusto ko po ulit subukan na kausapin si Walter, kaya lang narito ang girlfriend niya. Naku ma'am, umalis na. Nagdadabog nga kanina nung nakita ko. That's Fling Fling. Napangiti si Charmy. Then, I'll talk to him. Tumayo si Charmy at mabilis umakyat sa taas. She knocked on Walter's door. He opened it. Kumunat ang noo ni Walter nang siya ay makita. Hindi na hinayaan ni Charmy na magsalita pa si Walter. Diretso siyang pumasok sa silid ng lalaki. It's now or never. You need to tell me the truth, Walter. Hindi ako aalis nang hindi ko alam ang totoo. Charmy saw Walter take a deep breath, at halatang nakukulitan na sa kanya. Napansin din niya na bagong ligaw ito. Lumakad si Walter sa kanyang bintana, at nilagay ang dalawang kamay sa kanyang bulsa. Where do you want to start? Sa simula, Walter. Tell me everything that I forgot, please. Walter faced Charmy. Naglakad siya patungo sa lamesa na naroon sa loob ng silid, at nagsalin ng brandy sa baso. He took a sip. You're only 10 years old, the first time we saw each other. Sa Manila ka nakatira, at yun ang unang beses na nakarating ka sa Santa Fe. Walter POV. Flashback. I was riding my horse and waiting for Nanay outside Castro Mansion, when suddenly this girl who wears sunflower dress approached me. Hello, she said. I just looked at her. Napakagandang bata. I said hello. Hindi ko na siya pinansin. Are you deaf? Pinagmasdan ko siyang muli. Nag-sign language pa ito, at iniisip talaga na hindi ako nakakarinig. Nakatali ang buhok nito, na may nakalagay na sunflower design sa buhok. Halatang bata pa ito, ngunit ang katawan ay unti-unti nang humuhubog, at matangkad din siya para sa kanyang edad. Kinastigo ko ang aking sarili. Bata pa yan, Walter. Buti na lamang ay dumating na si nanay. Aba Charmy, alam ba ng daddy mo na narito ka sa labas, nang walang kasamang bodyguard? My nanay asked the little girl. She is Charmy Castro, ang nag-iisang tagapagmana ni Don Castro. Nanay Tess, I'm old enough na, don't need bodyguards anymore. Muli siyang napatangala, at tumingin sa akin nang ako ay bumaba ng kabayo. Is he your son that you're talking about, Nanay Tess? Oo Charmy, siya ang anak ko, si Walter. Bingi ba siya? Kasi kanina ko pa siya kinakausap, pero panay lang tingin niya sa akin, at hindi sumasagot. Tumawa si nanay. Tara nanay, I said. Nakita kong umismid ang batang babae. Nakakapagsalita ka naman pala. Ang suplado mo naman porket gwapo ka. Madami ring gwapo sa school ko, pero namamansa naman sila, she talked too much. Nilapitan ko siya at hinawakan ang kanyang chin at iniangat. Pinagtagpo ko ang aming mga mata, she has brown round eyes. Mag-aral ka ng mabuti, at huwag gwapo ang mga tinitingnan mo. Bata ka pa. She just nodded and smiled. At tinulungan ko na si nanay na makasakay sa kabayo. Ilan taon na ang batang yun, Nay? Si Charmy ba? 10 taon lang ang bata na yun. Walang kaibigan, kaya minsan naaawa kami. Ayaw payagan ng ama, lumabas man lang kahit sa hardin nila, kung walang kasamang bodyguards. After that day, you always go out every time I picked up Nanay from your mansion every Saturday. One time, you gave me a piano toy. Laruan na may tunog ng tunay na piano. Sabi mo ay sayang, dahil pinapatapon na ng daddy mo. Tinago ko ang larwang piano na yun. Tinago ko ang lahat ng bagay na nakakapagpaalala sa'yo. Walter, picture tayo, binilhan ako ni daddy ng Polaroid,
just a second ay lalabas na agad ang litrato natin. Halos pahila akong hinela ni Charmaine sa paa, upang bumaba ng kabayo. Bumaba rin naman ako agad. Call me, Kuya Walter. 10 taon ang tanda ko sa'yo. Kaya dapat kuya ang itawag mo, I told her. Umismid siya. Ayoko nga. And she put her tongue out at nangasar. Ang tangkad mo naman eh. Yumuko ka ng kaunti para makita ka sa camera. Para siyang mas matanda kung makapag-utos. Sinunod ko siya at binaba ko ng kaunti ang 2 tuhod, at pinante ang aming ulo. Maraming beses siyang kumuha ng larawan, na para bang hindi nagsasawa. Tama na, ha? Isa na lang, please. Smile, she said at ako ay muling ngumiti. Nagulat ako nang bigla niyang halikan ang aking pisngi. I looked at her, at tuwang-tuwa siya sa pagnanakaw niya ng halik sa akin. Nakita ko na may lumabas na papel sa kanyang camera, at maya-maya pa ay pinakita niya ito sa akin. Sa larawan ay nakangiti ako, at siya na may nakahalik sa aking pisngi. Tinignan ko siya ng masama. Huwag mo na uulitin yun. Naiintindihan mo, hindi mo dapat ginagawa sa lalaki ang manghalik lalo't bata ka pa. Wala namang masama diba? Kasi gusto naman kita. Masama, dahil ang bata mo pa. Hindi mo alam ang sinasabi at ginagawa mo. Anak, bakit mo sinisigawan si Charmaine? Nahimas-masan ako nang magsalita si nanay. Nakita ko na tumutulo na ang luha sa mga mata ni Charmaine. Hindi ko sinasadya na siya ay sigawan. Ayoko lang na iisipin niyang normal ang kanyang ginawa. Lalapitan ko sana siya, kaya lang ay mabilis itong tumakbo paloob ng mansion. After that incident, ay madalang na lang tayong magtagpo. Kapag sinusundo ko si nanay, ay nakasilip ka na lamang sa inyong pinto. Until one day, nasabi ni nanay sa akin na pag-aaralan ka raw ng high school sa Manila. Nagsalin muli si Walter ng brandy at isahang nilagok. He walked and looked outside the window. Charmaine sat down at the edge of his bed. Mabilis akong pumunta sa mansion, nang malaman ko ang araw ng iyong pag-alis. Sa malayo lang ako at hindi makalapit, dahil kasama mo ang iyong pamilya. Nakita ko ang malungkot mong mukha nang sumakay ka na sa inyong sasakyan. Nagtago ako sa mataas na halaman, noong yumandar na ang sasakyan, dahil madaraanan niyo ang aking pwesto. Then, you saw me. You smiled at me. I smiled back. But, I wished I got the chance to apologize for shouting you. Unti-unting nawala sa paningin ko ang inyong sasakyan, at doon ako napaisip. Sa pagbabalik mo kaya ay ako pa rin ang iyong magugustuhan. Walter looked at Charmaine. Nakaramdam ako ng takot, na baka sa pagpunta mo sa syudad, ay malimutan mo na ang paghanga mo sakin. Umupo si Walter sa sofa, at siya'y malamang tinitigan. After 7 years, you went back. You already graduated high school. You were only 17 years old that time. Excited akong sunduin si nanay ng araw na yun, dahil makikita ulit kita. Then, I saw you. But I saw you with Oscar. You met him in your school. And he was about my age. That day I realized I was hopeless for waiting for you. Of course makakakita ka ng mas higit sa akin, sino lang ba ako diba? You waited for me? Charmaine asked. Yes I did. I was waiting for you to come of age. Walter. Charmaine saw me. I pretended that I didn't see her first. Bumaba ako ng kabayo. Hi, bakasyon ka lang ba? I asked casually. No, I'm back for good. Lumapit si Oscar sa kanyang tabi, at hinawakan nito ang kanyang bewang. Tumaas lahat ng aking dugo sa ulo. Gusto kong magalit sa nakikita ko. Naiinis ako sa paraan ng kanyang paghawak kay Charmaine. Naiinis ako dahil hinahayaan lang ni Charmaine. Siya'y hawakan ng lalaki na yun. By the way, this is Oscar. He is my friend. Tumango lang si Oscar sa akin, at mukhang walang plano na kilalanin ako. Let's go inside. Kala ko ba ay mag-swimming tayo? Yes. I'll get my swimsuit upstairs. Charmaine looked at me. Pumasok ka na lang muna sa loob, Walter. Hindi pa tapos si Nanay Tess sa pinapagawa ni Mommy sa kanya, kaya baka matagalan siya. Nakita ko pa ang pagkawit niya ng kamay sa braso ni Oscar. Lalo lamang akong nenas.
Naghintay pa ako ng kaunti sa labas ng mansion, ngunit mukhang matatagalan talaga si nanay sa paglabas. Kaya naman ako ay pumasok na sa loob. Nakita ko si Manang Essing. Manang Essing, magandang hapon po, si nanay po ay nasaan? Oh, Walter, narito ka na pala. Nasa poolside si Tess, at inaayos ang mga halaman ni Madam. Puntahan mo na lang. I just nodded and walked to poolside. Palapit pa lang ako, ay dinig ko na ang tawanan ni Charmaine at Oscar. Napatunganga ako nang makita ko na naglalakad si Charmaine sa gilid ng pool, at nakasuot ng dilaw na two-piece. Her curves are perfect. Napakaputi nito at napakakinis. Walter, nahimasmasan ako nang makitang papalapit siya sa akin. Ayon si Nanay Tess. Tinuro nito ang gawing likod. Nakita ko si nanay na nag-aayos ng mga halaman. Binalik ko ang atensyon sa kanya. Ano ba yang suot mo? Tapos lalaki pa ang kasama mo, I asked her. Are you expecting me to wear shirt and pants to swim? She said. I just looked at her face. She is now a woman. Ibang-iba na ang hugis nito sa dating 10-year-old Charmaine. Narinig ko ang pagtawag ni Oscar sa kanya. Ngumiti lang siya sa akin, at mabilis tumakbo at tumalon sa tubig. Naglakad ako papalapit kay nanay, ngunit nakikita ko kung paano sila magharutan sa tubig. Parang gusto kong manuntok. Lumipas ang mga araw, at pinilit kong kalimutan si Charmaine. Naalala ko ang babaeng pinakilala sa akin ni Jessa. Mayroon pala akong numero niya. Kinuha ko ang mumurahin kong telepono, at hinanap ang number ng babae. Hello Dana, hindi ka ba busy ngayon? Magkita tayo. Sure, gusto mo punta na lang ako dyan sa kubo nyo. Di ba wala ang nanay mo dyan kapag weekdays? Sa tono pa lang ni Dana alam ko na ang gusto nitong mangyari. Sige, hihintayin kita dito, I said. Walang masama kung magkaroon ako ng babae sa buhay. Single ako, pero bakit pakiramdam ko ay nagtataksil ako kay Charmaine? No, kailangan ko na siyang kalimutan. Ang kagaya niya ay hindi nababagay sa tulad kong dukha. Naligo ako at anabangan ang pagdating ni Dana. Nakita ko si Dana na bumaba ng tricycle. Agad itong yamakap sa akin. Ang bango mo naman Walter, aniya. Maganda rin si Dana at maputi dot mas matanda lamang ako rito ng 2 taon. Pumasok kami sa loob ng aming kubo, at agad ko siyang sinunggaban ng halik, na agad din niyang tinugon. Gusto kong kalimutan si Charmaine, she is too young for me. At isa pa, mayroon na siyang ibang nagugustuhan. Hinubad ko ang aking damit, at sinunod ang kanyang blouse. Hindi ito ang unang beses na ako'y makakaranas ng ganito. I was 17 the first I experienced this, and I continued doing it not until I met Charmaine. Ngayon ko lang ulit ito gagawin. Kusang tinanggal ni Dana ang kanyang bra. I sucked her chest na papabulong siya sa aking ginagawa. At muli ko siyang hinalikan, at kinapa ang kanyang ano. Nang biglang makarinig kami ng platong nabasag. Napagawi ako sa pinto ng aming kubo. Lumaki ang aking mata. Charmaine. Mabilis tumakbo si Charmaine palabas ng kubo. Agad kong sinuot ang aking t-shirt, at siya ay hinabol. Pinigilan ko ang isa niyang kamay, at inilingon paarap sa akin. What are you doing here? I asked her. Nagdala lang ako ng ulam, kasi marami ang niluto ni Manang Essing, sorry na istorbo ko kayo. Nakatungo lang ito at nakatingin sa lupa. Hindi ka ba tinuruan sa paaralan niyo, na dapat ay kumatok o tumawag ka muna bago pumasok sa bahay ng may bahay? Nakarinig kasi ako ng ingay. Akala ko ay napano ka. Hindi ko naman alam na. She is pinching her own finger. Namumula na ito, at pwede siyang masugatan. Kinuha ko ang kanyang kamay upang itigil niya ang kanyang ginagawa. Girlfriend mo ba siya? Finally, she looked at me, and to my surprise ay nakita ko ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Kumirot ang puso ko sa nakitang lungkot sa kanyang mga mata. Kaibigan lang, I said. Kaibigan ko rin si Oscar, pero hindi namin ginagawa ang ginawa niyo. Liar, hindi na kita gusto. Ayoko na sayo. Kahit marami ang nanliligaw sa akin sa Manila, hindi ko sila sinagot dahil ikaw lang ang gusto ko. At iwinaksi niya ang aking mga kamay, na nakahawak sa kanya. Ano ba naman yan Walter? Pauwiin mo na nga yang bata na yan. Ineng, kabata-bata mo at kababaeng tao, ay ikaw ang nagtatapat ng pag-ibig sa lalaki.
That's Dana. Sumunod ito palabas. Charmy turned around and looked at her. Nagsalita ang kababang tao, pero siya ang pumupunta sa bahay ng lalaki, para lang makipag-ano. Hindi ba't ikaw ang kasintahan ni Kuya Roger? Si Roger ang isa sa mga driver nila Charmy. Hindi ko alam na magkasintahan pala ang dalawa. Wala na kami no. Umuwi ka na nga, nakakaistorbo ka samin. Enough Dana. Ihahatid ko si Charmy sa kanila. Umuwi ka na. Ano Walter? May sasakyan yan. Hayaan mo na siya. Kating-kati ka ba? Ikamat mo sa bato. Ihahatid nga raw niya ako, di ba? Susugod pa sana si Charmy kay Dana, kaya agad ko siyang niyakap at marahang iniatras. Let's go. Sa kabayo tayo sasakay. Hindi ko nanilingan si Dana. Nakita ko na lang na dinilaan ito ni Charmy. Kuya Sol, isasakay ko si Charmy sa kabayo. Ihahatid ko siya, paalam ko sa driver na kasama niya. Walang problema Walter, kasunod niyo lang ako, he answered me. I looked at Charmy, nakatingin siya kay Stallion. Hindi pa ako nakakasakay ng kabayo, she said. Marami kayong kabayo di ba? Because I'm scared. Ako ang bahala sa'yo. I held her hips at isinakay kay Stallion. Agad din akong sumunod sa kanya, at umupo sa kanyang likod. I can smell her. She smells so good. Ang isang katulad niya ay suntok sa buwan. Nang simulan kong palakarin si Stallion, ay napahawak siya sa aking kamay na nakahawak sa tali. She seems scared. Hey, don't worry. Mabait si Stallion. Is that his name? I can smell her breath. This is not a good idea. I wanna kiss her. Yeah, I'm stuttering. Charmy, tawag ko sa kanya. Inikat niya ng konti ang kanyang ulo para lingunin ako. What you saw a while ago is just for grown-ups. Hindi para sa mga kagaya mong bata pa. What? Bigla kong hinela ang tali ni Stallion upang huminto ito. Nagulat ako sa pagkakasabi ni Charmy na walang kabog-abog. What? Hindi ako syunga para hindi malaman ang mga bagay na yun, Walter. Siguro nga ay mas marami kang nalalaman kaysa sa akin. But I know that is for people who love each other. And you can't just do that because you are grown-ups. Bumaba ako ng kabayo, at siya ay pinagmasdan na nakaangkas pa rin kay Stallion. Do you love that girl? She asked me, para akong sinabuyan ng malamig na tubig sa kanyang katanungan. Gusto mong bumaba sandali? Mahinahon kong tanong. Tumango siya kaya naman masuyo ko siyang nalalayan pababa. Naglakad siya malapit sa puno at samandal, nakamasid siya sa batis na naroon. Kung mahal mo siya ay pipilitin kong kalimutan ka na Walter. Akala ko kasi na sa pagbabalik ko, at makita mo nang hindi na ako bata, ay matututunan mo rin akong magustuhan. Tinulay ko ang aming pagitan, at sa kanya ay humarap. You're still young Charmy. You are only 17 and look at me, 27 na ako, pero wala pa rin nararating sa buhay. Isa lang akong magsasaka. Oo nga at nakapag-aral ako hanggang high school, pero wala pa rin akong makuhang regular na trabaho. Wala akong pakialam kung malaki ang tanda mo sa akin, lalong wala akong pakialam kung isa kang magsasaka. Marangal ang hanap buhay mo. Masyado ka pang bata para maintindihan. This Monday is my 18th birthday. Please come, Walter. Pag-iiba ni Charmy ng usapan. I just nodded and smiled, but deep inside I know that I am not supposed to attend her birthday. It's Monday, Charmy birthday. Hinatid ko si nanay sa mansion. I saw a lot of workers designing the house for her 18th birthday. I saw a lot of sunflowers. It's obvious that this is her favorite flower. I can't see her anywhere. Maybe she's too busy preparing. I went home and thought about going to her party or not. I don't have an invitation card. I chose to go. I wanna see her in her special day. I went to Judge Carpio. Who is my boss in farming, and borrowed some clothes. She lent me a colored black suit with white shirt, a bow tie, and a pair of black loafers. Sir, invitation card please. Bigla akong pinagpawisan ng malamig. Wala akong invitation card. Buti na lamang ay dumating ang isa sa mga guard ng mansion. Naku miss, si Walter yan, kaibigan na malapit ni Ma'am Charmy. Mukha namang naniwala ang tagapagbantay kaya ako ay pinapasok.
Pagpasok sa loob ay para itong paraiso. Puno ng bulaklak, at mayroong cloud effects na maaari mong abutin. Paglakad ko patungo sa garden area, ay sakto naman ng pagbaba ni Charmaine sa hagdanan. I looked at her and everything seemed to be in slow motion. All I can see moving is her. She is like a princess in every fairy tale. She wore an off-shoulder rose gold long dress. Her hair is braided round. Her makeup is not much that made her even more beautiful. She was walking down, and I saw her looking at me. I was stunned. Sobrang ganda talaga niya. Nahinto ang aking pagmamasid. Nang makita ang paglapit ni Oscar kay Charmaine. Inilahad nito ang mga kamay. Charmaine looked at me first. And I can see her hesitation to accept Oscar's hand. But still took it anyway. I'm just here to see her and nothing more. The party started and her first dance is Don Thomas, followed by some of her relatives and then classmates from Manila, and her final dance is Oscar. Of course. Who else could it be? I can see her looking for someone. And when our eyes met, I can see the sadness in it. Her brown eyes wants to tell me something, but I don't know what is it. I can't bear to see them like that. This scene is making me realize something. I am jealous. It all means one thing. I don't know why I waited for her. But now I know. I like her. Actually, I'm in love with her. Pumasok ako sa loob ng mansion, dahil hindi ko kaya ang eksena na aking nakikita. Walter, sabi ni Charmaine ay pumunta ka raw sa Quadra, at hintayin siya. Pupuntahan ka raw niya, Manang Essing told me. Hindi man lang ako nakapagsalita, dahil mabilis din itong umalis. Sinunod ko ang sinabi ni Manang Essing. Tumungo ako sa Quadra, at hinintay si Charmaine. It's almost an hour pero walang Charmaine na dumating. Ang dami ko ng kagat ng lamok. I was about to go, when I heard some footsteps. Where you going, Walter? It's Charmaine. I turned around and faced her. Iba na ang suot nito. She's wearing yellow bodycon dress above the knee. Akala ko hindi ka na darating. Bakit mo ako pinapunta rito? I asked her immediately. Tinawid niya ang aming pagitan. I want you to be my last dance. Then she took her phone from her shoulder bag, and played a music. Nothing's gonna change my love for you. Shall we? Sino ba naman ako para tanggihan ang isang napakagandang dalaga, na kagaya niya? Inilahad ko ang aking kamay. May I have this dance, Charmaine? She just nodded and smiled, then she took my hands. She put both of her hands around my neck. She is wearing heels, but I still need to slouch to adjust for her. I grabbed her waist. If I have to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh, so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. As the music goes and while I was looking at her eyes, I can't help myself. I need to tell her how I feel. I like you, Charmaine. I wish you're mine. She didn't answer me, she tiptoed and kissed me instead. I was stunned for a moment. I looked into her brown eyes, then quickly kissed her back. We kissed for a minute before we decided to stop. I love you, Walter. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Charmaine? Hindi ka ba nabibigla lang? No, Walter. I love you since I was 10. Araw-araw kitang naiisip. Wala akong ibang lalaking in-entertain, dahil gusto kong bumalik dito, at ikaw ang maging kasintahan. So, you mean you are my girlfriend now? Tumango ito at muli akong hinalikan. Hiha, bilasan nyo na dyan, at baka hanapin ka na ng iyong ama. I heard Manang Essing. Magkasabay na kaming lumabas ng Quadra at nakangiti ito sa amin. Bye, Walter. Magkita tayo bukas, sa sunod na bukas at sa iba pang bukas, okay? I kissed her head. Pangako yan, Charmaine.